Ano-ano ang mga accessories na pwedeng ilagay sa ating piso Wi-Fi? So ito yung mga yung mga nakikita nyo dito, ito yung mga accessories na nilalagay sa loob ng piso Wi-Fi. So meron tayong dito LED, LED light, kulay red to pag umiilaw. Meron naman tayo ditong kulay blue na LED na LED light, kulay blue to, saka may resistor yan. Tapos ito yung tinatawag na LED frame lights na nilalagay sa mga coin slot. Pero ito naman ay 2 wires lang. Kung napapansin nyo, 2 wires. 1, 2. So meron tayo ditong nakalagay LED frame light, 2 lights. Napapakita ko sa inyo pinagkaiba ng 2 lights saka 2 wires saka 3 wires. 1, 2, isang power saka negative lang yan. Tapos meron din tayo ditong LED frame lights na 3 wires naman. So, papakita ko sa inyo kung paano siya yung kinakabit. So, mapapansin nyo, meron tayong kulay black, may red, saka blue. Tapos, siyempre, dito nawawala sa ating piso Wi-Fi yung fan. 12 volt na fan. So, umpisahan natin dito sa power indicator. Ginagamit to kapag sinaksak mo yung piso Wi-Fi vendor, automatically iilaw siya ng kulay pula na nag-indicates na may power ang ating Wi-Fi vendor. So red light siya, tapos meron siyang 1K na resistor. Ito yung resistor. Tapos meron tayong insert coin indicator na kung saan kapag nahulog si customer ay pag naghulog si customer ng barya ay iilaw ito ng kulay blue. Ibig sabihin pwede na siyang maghulog ng barya. Kaya nga si tinawag na insert coin indicator. Kulay blue ang ilaw niya na may kasamang 1K resistor. Tapos ito yung tinatawag na LED frame lights. LED frame light na 2 wires. So ang ano lang nito, purpose nito is power indicator. 24/7 tong umiilaw. So habang nakasaksak yung Wi-Fi vendor, piso Wi-Fi vendor natin is umiilaw lang siya continuous. Habang ito naman na LED frame light na 3 wires, ang purpose naman nito is power indicator na kung saan pwede rin siya maging insert coin indicator. Kung napapansin nyo, 3 wire siya. Ayan. Tapos, meron din tayo ditong fan. Dito nawawala sa piso Wi-Fi yung 12 volt na fan. So, ayan yung mga pwede nyo ilagay sa ating piso Wi-Fi vendor. Ngayon, ituturo ko naman sa inyo kung paano siya kinakabit. Okay, dito sisimulan natin. Tuturuan ko kayo kung paano nilalagay itong power indicator at isang insert coin indicator. Normally, magkasama silang dalawa sa isang piso Wi-Fi vendor or piso Wi-Fi box. So, ito muna tayo. Simula tayo dito sa ating power indicator. So, pansinin nyo, itong 12 volt, ito ay 12 volt natin, ang power supply natin. So, 12 volt pa rin ito. Lumabas ito. 12 volt pa rin ito. So, ito yung positive na line niya. Positive. Ito yung positive natin. So, ito yung negative natin ng 12 volt. Negative ng 12 volt, saka ito yung positive na 12 volt. So, ang gagawin lang natin, so meron yung dalawa. So, yung may resistor, itong may resistor na to, ito yung positive, nilagay ko sa positive yung ating resistor. Nakabit yung power indicator. So meron siyang dalawa. So ito yung positive. Ito yung positive. Ito yung negative, yung brown. Lagay natin positive. Tapos yung negative, dito lang sa negative.
Tapos, meron din tayo insert coin indicator na blue light na with 1K resistor. Ang trabaho nito is ilaw siya kapag may naghulog na pagka pinindot na ni client or ni customer yung insert coin sa ating portal. Na nag-i-indicates na pwede na siya. Meron din tayong white saka brown. Yung white yung red ay yung positive, yung brown naman yung negative natin. So yung negative ilagay lang natin sa unahin natin yung negative, lagay natin sa negative. Tapos yung positive wire natin, yung positive wire ilalagay natin siya dito sa relay. Ito yung relay natin. So dito nyo siya ilalagay. Kasama nyo siya sa kulay pula ng coin slot. Itong kulay red ng coin slot dito sa sanahan. Kasama nyo lang itong kulay positive ng ating insert coin indicator. So ngayon, tetestingin na natin yung ginawa natin. So ulitin ko ulit, ito yung power indicator. Ang trabaho niya, pag sinaksak yung Wi-Fi vendor natin, sa Wi-Fi vendor natin, isiilaw siya ng kulay pula. Ibig sabihin, meron siyang power. Kulay red ang light niya. Tapos, ito namang, meron tayo dito, insert coin indicator. Ang trabaho ng insert coin indicator ay once na pindutin ni kliyente or ni customer yung insert coin sa ating portal, iilaw ito ng kulay blue light. Ang ibig sabihin nun na ay pwede na siyang maghulog ng barya. Okay, so ngayon ite-testing na natin. Ayan, sa ibig sabihin niya, umilaw sa dilang dalawa ay nagbo-boot yung ating system or ating piso Wi-Fi bendo. Once natapos na ang booting, ay mamamatay na yung ilaw ng insert coin. Tapos na yung booting ng ating piso Wi-Fi. So kung napapansin nyo, namatay na yung connect tayo sa ating Wi-Fi bendo. Once na pinindot ni customer ang insert coin, ay iilaw yung ating insert coin indicator. Then, ibig sabihin, pwede na siyang maghulog. Pag kinancel niya ulit, automatic mamamatay yung insert coin indicator. Okay? Kunyari may customer ulit, gusto niyang kumonect sa ating piso Wi-Fi. So, pag pinindot niya ng insert coin, ay iilaw ulit yung insert coin indicator. Yun ang trabaho ng ating insert coin indicator.
Ngayon, ipapakita ko ngayon sa inyo kung paano gumagana ang LED frame light na power indicator, LED frame light na 2 wires. So, meron lang tayong dalawang wires siya. One, positive and negative. So, power indicator siya. So, ilalagay mo lang itong positive sa positive. At yung negative naman is dito sa ating negative. Kapag sinaksak nyo yung Wi-Fi vendor natin is iilaw lang siya 24/7. So kung may maghulog ng coins, hindi siya maapektuhan, iilaw pa rin siya. Hindi kasama ang insert coin dito. Power indicator lang ang trabaho ng ating LED frame light na 2 lights. Sasaksak na natin siya. Yan ang itsura ng power indicator na LED frame light at 2 wires. So, iilaw lang siya 24/7 hanggat bukas ang ating Wi-Fi vendor. Ngayon, dito naman sa atin, meron tayong isa pang LED frame light na 3 wires. So, ang pinakatrabaho nitong frame light na to ay power indicator at bukod doon, pwede rin siyang insert coin indicator. So, papakita ko sa inyo. Meron siyang 3 wires. So, meron siyang pula, meron siyang black, at meron siyang blue. Okay? So, ang trabaho nito ay once na sinaksak nyo yung ating Wi-Fi vendor, ang gagawin niya ay iilaw siya ng 24/7 sa isang direction. Tapos, kapag may mayroon tayong customer na pinindot niya ay insert coin, ay iilaw naman siya ng different sa ilaw niya. So, para blink ang ilaw niya kapag insert coin. Pero kapag wala naman naghulog ng barya ay continuous light lang. Continuous running light. So, ang pagdano nito, lagay. So, yung pula sa positive. Dito siya sa positive. Yung black ay sa negative. Lastly, yung kulay blue na wire ay dito siya sasama sa ating 12 volt na kasama na coin slot. So, itong pin na to yung nasa baba. Ayan siya. So, ulitin ko, yung kulay pula sa positive, yung kulay black sa negative, at yung kulay blue na wire ay sa 12 volt na kasama ng coin slot. Ito sa pinakababa ng relay. So ngayon iti-testing natin para makita nyo. Yan ang ilaw niya. Blink lang. Sa ngayon, blink kasi nagre-reboot pa yung system natin, no? Pansinin nyo, magre-reboot yan. Pagtapos ng reboot, running light na siya. So ayan, tapos na siya mag-reboot. Pansinin nyo, running light na siya. Yan na yung makikita nyo pag tapos na mag-reboot ang piso Wi-Fi vendor nyo.
Ngayon naman, kukonect tayo sa ating Piso Wi-Fi Vendo. So, click lang natin yung Piso Wi-Fi Vendo natin. Tapos, si client, pag pinindot yung insert coin, magbabago yung ilaw niyan. Ibig sabihin, pwede na siya maghulog ng barya. So, insert coin. Ayan. Yan ang magiging ilaw niya once na pinindot ni client or ni customer yung insert coin. So, ika-cancel natin ulit. Ayan. Running late na siya ulit. Babalik na siya sa normal. No? Pero pag pinindot ni client ulitin ko ang insert coin para maghulog ng barya, ganyan po ang itsura ng ilaw niya. Okay? Okay. Okay, ngayon naman, ang topic natin ay about sa 12 volt na fan. So normally, pinagsasabayan yung fan saka tong indicator na power at saka insert coin indicator or LED frame light. Kasi itong trabaho nitong fan na to ay para palamigin yung ating motherboard o yung Orange Pi 1. Yan nyo, itong 12 volt fan. Ang trabaho niya ay palamigin itong ating motherboard o yung Orange Pi 1. So hindi ko na tinanggal yung ating LED frame light na 3 wires. Isasabay natin siya dito sa ating fan na 12 volt. Normally kapag ang Piso Wi-Fi Vendo, merong laging fan. So ating fan, meron siyang dalawang wire, isang pula at saka black, positive at negative. So yung pula, ilagay lang natin sa positive. At yung itim, ilagay natin sa ating negative. Itin ko lang, pula, sa positive, itong itim, sa negative. Ayan. So, papaganahin natin siya ulit. Itong fan na to is para siyang power indicator na nakabukas siya 24/7. So, habang nakabukas yung Vendo nyo, nakabukas din itong fan na to. Power na natin. Kung nagandahan kayo dito sa video natin, please like po and share na rin and subscribe po, tsaka and pahilt na rin yung notification bell para updated kayo sa ating mga videos. So marami pa po tayong topic. Kung may gusto kayo matutunan, i-comment nyo lang and gagawa natin ng video yan. So ayan, ito yung LED frame light na 3 wires. Dahil nagbo-voting pa siya, ganyan ang ilaw niya. Tapos ito naman nating fan, once na nabuksan yung nagkaroon ng power yung ating Wi-Fi Vendo, automatic iikot na siya. So ayan po. Sana marami po kayong natutunan. Okay, testing natin. Connect po ulit tayo sa ating Wi-Fi Vendo. Ayan po. So, pindutin natin yung insert coin, LED frame light, 12 volt na fan. Insert coin. So, okay. So, ibig sabihin, nagbago yung ilaw niya, pwede ka na maghulog. Yung fan natin, hindi siya maapektuhan. No? So, yan yung po yung itsura ng loob ng Piso Wi-Fi. Yan pong nakikita nyo ay lahat ng pwede nyo makita sa loob ng Piso Wi-Fi Vendo. Yan po ay complete set na po. Box na lang po ang kulang, ilalagay nyo na lang po siya. No? Sa mga gustong bumuo ng Wi-Fi Vendo or Piso Wi-Fi Vendo,
Ito pong lahat ang kailangan ninyo po. So meron tayong mga videos, so panoorin nyo po para matutunan nyo po. Thank you.